May bagong kasinungalingan na naman mga kababayan na pinapakalat yung mga Chinese officials. Sabi nito mga kababayan na mga barkada ni Maudigs, may mga official daw mga kababayan ng ating administrasyong Marcos ang nakipag-deal din sa kanila. Ganon katindi mga kababayan. Ito yung report ng Politico News. Out with gentleman's agreement. China claims Marcos executives okayed new model for easing South China Sea tension. Yan po mga kababayan. No? Sabi ng report din ng Manila Bulletin, China claims 3 agencies agreed on West Philippine Sea deal. Ganon mga kababayan katindi. Harap-harapan yung kanilang mga kasinungalingang ginagawa. Pati sarili nila po, niloloko nila. Ito yung ginagamit nila mga kababayan to justify their illegal activities dito sa ating territory na gusto nilang kamkamin. Kaya po, yung mga American officials, military officials and defense secretary ng 4 na mga bansa, Amerika, Japan, Australia, pati siyempre tayo, nag-warning po on Chinese gray zone operations. Ayan po, US warns of Chinese gray zone operations. Ito yung naging topic mga kababayan sa pag-uusap ng mga defense officials doon sa Pearl Harbor, doon sa Hawaii, sa Indo-Pacific Command Conference. Ito yung sinasabi nila dito mga kababayan, ito mga Chinese na sinungaling. May mga top officials daw ng Marcos administration, including Defense Secretary Gibo Teodoro, National Security Advisor Eduardo Año, have agreed to a new model for easing tension in the South China Sea. Sabi po ng Chinese Embassy sa Manila. Matindihan niya, Mr. Maravillas. Inila po mga Chinese products ang pinipiki nila. Pati mga statements galing sa ating mga officials para maisulog lang nila ang kanilang illegal claims dito sa West Philippine Sea. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Daming mga bagong nag-enroll po. Yan yung mga bago naming gym equipment. Yan po. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment namin. Ang dami namin niya. Yan po. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan, mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries niyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
So, balik tayo, mga kababayan, dito sa ating kwento. Matindi ang kasinungalingan, mga kababayan. Arap-arapan, walang kakurap-kurapo kung magsinungaling itong mga Chinese para lang yung kanilang agent dito po sa Pilipinas, si Maudigs, kung magsinungaling po. Walang kakurap-kurap. Yung sinabi ngayon, bukas iba na. Tapos, uulitin na naman yung pagsisinungaling. Bukas, iba na. Ganon ang pattern nila, mga kababayan. Yung mga Chinese, ganon din. Isa kasabihan pong, birds of the same feather flock together po. Talagang probado. Tama ba? O ito siya, mga kababayan. Inokian daw ng mga opisyal mismo ng ating Pangulong Bongbong. Yung bagong model for easing South China Sea tension. At ang kausap daw nila, si Gibo. What? Saka si Anyo. Yan po. Top officials of the Marcos administration, including Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. and National Security Advisor Eduardo Anyo, have agreed to a new model daw for easing tension in the South China Sea. Sabi po ng Chinese Embassy sa Manila. Sa statement, mga kababayan, na pinalabas kahapon, sabi ng Chinese Embassy, ito daw na new model is specifically for managing the situation dyan sa Ayungin Zone, which China calls Rinaijiao, was agreed on by the two countries earlier this year after the multiple rounds of discussion. Ganon katindi. Baka niya, Mr. Maravillas, talagang nakipag-usap. Tingnan natin dito sa kwento kung talagang nakipag-usap sa kanila. Baka humiwalay ng pansamantala yung kaluluwa, mga kababayan, ni Anyo. Nag-anyong multo muna. Tapos nagipag-usap, mga kababayan, sa mga Chinese, pati si Gibo. Baka niya, Mr. Maravillas, tumitira rin ng pinta. Baka mga kababayan, kaya ito malamang produkto ng kanilang hallucinations po. Epekto ng penta. O diba? So sabi rito sa balita, either the gentleman's agreement or the new model niya is a confidence-building measure aimed at managing disputes, avoiding conflicts, and maintaining peace, and has nothing to do with each other sovereign positions, sabi po ng embassy. The embassy claimed that the Armed Forces of the Philippines Western Command repeatedly confirmed during discussions that all key administration officials, including Chodoro and Anyo, approve of the new model. Asan nga yung black and white, may pinirmahan? Ang hilig ninyo na mag-claim ng kung ano-anong kasunduan pero walang pinirmahan. Pero yung may document in black and white, yung desisyonan angklos, hindi ninyo nire-recognize, ayaw ninyong paniwalaan. Anong klaseng mga tao kayo? Tapos naniniwala kayo sa mga kwento-kwento. Anyway, Mr. Maravillas, di ba under investigation na to ng Congress? Under investigation na po. Ipapatawag po yung mga previous officials and possibly including si Maudigs para linawin po kung ano itong pinasok niyang kompromiso, which is illegal, unconstitutional, mga kababayan, as in pinapahamak yung ating sovereignty at future ng ating mga mamamayang Filipino. Ayun ang iintayin natin, mga kababayan. Sabi ko nga, ito yung dahilan kung bakit sila nagmamadali. Nagkabukingan kasi. Ang nagbuking nitong secret deal, mga kababayan, kasama man lang nila si Harimao. Daldal kasi ng daldal. Pabalik-balik doon sa China kasi, mga kababayan. Siguro under pressure ng kanyang amo. Sa Beijing na yata yung nagtatrabaho. Parang cabinet member na ni Xi Jinping. You see, mga kababayan. So sabi rito, the embassy claimed that the Armed Forces of the Philippines Western Command repeatedly confirmed during the discussions now. The communications and negotiation on this subject matter is kept on record in every detail by the Chinese side. Ipakita ninyo, baka fabricated na naman yan, tulad ng PDEA leaks ni Morales
na pinaniwalaan na authentic ni Senator Botas. Senator Bato. Botas man talaga niya, Mr. Maravillas. Oh. May botas na sa ulo si Bato, mga kababayan. Hindi po yan akin. Nakita ko lang dumaan, tapos pinicturean ko. Dumaan sa timeline ko. Bagay man po sa kanya, kasi authentic daw, mga kababayan, dahil sa pansol. Sinayang ni Bato yung kanyang credential bilang top investigator daw siya. Dahil lang po sa pansol, authentic daw yung document ng PDEA, mas pinaniwalaan pa yung agent na na-discharge for dishonesty at kung ano-ano pang mga kaso kaysa sa whole agency ng PDEA. Nasabi ng PDEA, wala man yan. Wala man yan sa amin. Pati nga siya noon, mga kababayan, nagsabi siya sa interview ni Katonying nang tanungin siya kung nasa lista ba, nasa watch list ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man niya kung nakita. Wala niya. Nung PNP chief pa siya. Tapos nang lumitaw bigla, mga kababayan, si Morales, authentic daw. What? So malamangan niya, Mr. Maravillas, ganon din yung sabing document ng China. Sanay sila na magawa-gawa ng mga peking produkto, pati document po, pinipiki. Kasi manan niya, Mr. Maravillas, yung claim nila dito sa baseless, sa sabi nilang territory, talagang peke. Yung 10-dash line nila, dati na 9-dash line, naging 10-dash line bigla. Fake din po. Wala man pong kumikilala doon. So may record daw sila, mga kababayan. O ngayon, sabi rito, Chodoro, referring to Gibo, and the National Security Council, however, have denied forging a new agreement with China under the Marcos administration. Wala man niyang ganyan. It was also the Chinese embassy which confirmed that there was a gentleman's agreement between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping to cool tensions in the South China Sea. Ayan pa, kailangan ipaliwanag ninyo yon kasi consistent kayo sa inyong posisyon. But never po yung administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos na many times sinabi na niya kung ano man anyang pinasok ninuman ng previous administration, I rescinded it. Kasi hindi po maaari. Illegal, unconstitutional. Hindi pwede ganito na pasikri-sikrito. Hindi uobra ang ganon, mga kababayan. Isang pag-traidor, malinaw na pag-traidor sa ating bansa, sa mga mamamayang Pilipino. Ang sino mang pumasok sa ganong kasunduan na pasikreto. The Chinese embassy disclosed details of the supposed new model on managing the maritime row days after its Coast Guard used water cannons on 2 vessels of the Philippine Coast Guard en route to the Scarborough Shoal for resupply mission to BRP Sierra Madre, causing damage to the boats. The incident prompted the Department of Foreign Affairs to summon China's Deputy Chief of Mission to the Philippines. The Chinese embassy said the supposed new model led to a smooth resupply mission by the PCG, quoting a tweet by the Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Padilla's tweet read, "Mission accomplished. Today we executed a flawless rotation and resupply operation for BRP Sierra Madre. Teamwork, precision, and dedication at its best." Tapos, biglang ginawa ng kwento, mga kababayan, ng Chinese Embassy. Nangyarian niya yung successful resupply mission kasi may pasikreto na niyang usapan. New model of gentleman's agreement. Yung mga strategy nila
para mga kababayan, hindi sila mapahiya. Kasi lagi pong successful. Kahit tinaharang tayo, binubomba tayo ng water cannon, nagagawa pa rin natin. Kaya salute to our Coast Guard. Nagagawa pa rin natin, mga kababayan, na ma-accomplish yung mission na makapagatid ng supply sa mga nakadetail na mga sundalo natin doon sa BRP Sierra Madre. So with that, sige po ang propaganda para guluhin po tayo, i-confuse ang mga mamamayang Filipino para mag-away-away tayo rito. Ganon ang mga strategy ng mga Chinese. Nanggagatong po sila. Huwag tayong pagagatong sa kanila, mga kababayan. Ganito yung dapat strategy natin. Pag ang nagsalita Chinese pa, lahat ng mga kwento galing sa Chinese embassy o Chinese site, huwag kayong maniniwala po. Dapat official pronouncement ng ating gobyerno. Ito yung ating paniwalaan po. Kasi kasama ang information warfare sa ginagamit po na strategy ng mga Chinese para maisulong yung kanilang agenda po dito sa West Philippine Sea. So, huwag tayong pabibiktima. Kaya sabi ko sa inyo, pag mga DDS sources, DDS vloggers, o yung galing sa kampo po ni Maudigs, ni Harimau, huwag na po. Huwag kayong naniniwala sa kanila. Mga probensya na mga sinungaling. Tama pa? Ba't ka makikinig sa isang sinungaling? So, yun, mga kababayan, para hindi po kayo mauto, do not listen with these people na sanay sa pagsisinungaling. They are using lies, mga kababayan, para to divide and rule. Kaya dapat gawin natin po, i-ignore natin yung kanilang mga sinasabi at gawin natin yung kung ano yung tama. Kasi po, may kasabihan. O yan po, walang mangyayari makipag-argumento tayo dito sa mga Chinese na to, sa mga sinungaling. Sabi nga po, never argue with a liar. You cannot win because they believe their lies. Parang yung mga DDS po. Mga DDS, mga pro-China, lahat kasinungalingan po yung pinapakalat ngayon sa social media. Kaya ako hindi nakikipag-argumento sa kanila. Kasi sayang ng panahon, sayang ng oras natin. Pati kasinungalingan nila, pinaniniwalaan nila na yun ang totoo. Di ba yun ang strategy ng China? Magpapakalat ng kasinungalingan na nakipag-usap sa kanila. Ang ating gobyerno, idinamay pa yung ating administrasyon. Kung may nakipag-usap po sa inyo, malamang yung previous administration kasi barkada ninyo, nauuto ninyo. Pero po, matalino yung aming Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ninyo maisahan. Kaya nga po, nanggagalaiti po kayo. At yung mga minions ninyo rito sa Pilipinas, gustong iupo si Inday. Kasi friendly po sa inyo, no comment lang palagi. Pag-issue po sa West Philippine Sea, huwag kami, mga Chinese. So sabi natin kanina, ito yung ginagamit nila, mga false claims. Sa kanilang tinatawag na gray zone operations dito sa West Philippine Sea, kaya nag-warning po yung Amerika. Sabi dyan, US warns of Chinese gray zone operations. Yun ang pinalabas na warning ni US Indo-Pacific Command, the Chief Admiral Samuel Paparo. Ito ang yung gray zone activities nila ng mga Chinese. Dapat pagandaan natin ito. Paparo's statement came right after he replaced Admiral John Aquilino as US Indo-Pacific Command commander during the change of command ceremony presided over by US Defense Secretary Lloyd Austin. So sabi niya, our world faces a complex problem set in the troubling actions of the People's Republic of China in its rapid build-up of forces. We must be ready to answer the PRC's increasingly intrusive and expansionist claims in the Indo-Pacific region, sabi po ni Paparo. Ito yung sinasabi ko na huwag nating daanin po sa init ng ulo. May tama pong pamamaraan. We have to assemble superior forces, military forces, superior with the force ng China.
Hindi pwede yung suggestion, mga kababayan, ni Senator Aquilino Pimentel na gumamit na rin po tayo ng water cannon. Pag na kasi kayong makisawsaw dito, Senator Pimentel, paubayan natin doon sa may mga expertise, mga security officials, security experts. Huwag na kayo mga politiko po. Nakakagulo lang po kayo. Masawsaw kayo rito po sa issue ng West Philippine Sea. I-support na lang siguro ninyo. Kung gusto ninyong makisali kasi senador kayo, tularan ninyo yung ginagawa ng Congress na kung ano yung mga requirements ng ating armed forces, national defense, ng Philippine Coast Guard, in terms of logistics, kailangan nila ng budget siguro, siyempre, i-approve ninyo agad-agad. Yun ang pwede niyong maitulong. Pero pagdating dito sa yung mga ganitong actions, counter-action, ipaubayan natin sa mga security officials natin. Saka sa Department of Foreign Affairs. Tama po. Saya po yung bagong Commander-in-Chief ng Indo-Pacific Command, si Paparo. So sabi niya, some call it the gray zone. My friend, General Romeo Browner from the Republic of the Philippines has a phrase called ICAD, and he has renamed gray zone, which sounds otherwise benign and dull, into ICAD, which is illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Yun ang tama po, tamang tawag para klaro. Kaysa gray zone, mga kababayan, mas malinaw yung illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Yung gray zone po, talaga hindi masyado maintindihan. Gray zone tactics. Kailangan tawagin natin na mas klaro. Yun actually yung ginagawa nila dyan. Illegal, coercive, aggressive, at deceptive. Lalo na yung mga press statement nila. Pangloko po. Niloloko po tayo ng harap-harapan. Security and maritime law experts define gray zone operations as tactics or activities that are below the threshold of what constitute aggression to prevent the country from using self-defense. In the West Philippine Sea, experts see Beijing's dangerous use of Coast Guards, maritime militia vessels, and water cannons against Filipino civilian vessels as example of gray zone tactics. Kasi nga po, gusto lang nila ay i-intimidate man lang po tayo. Pag nadala ka sa intimidation, ito yung sinasabi po, pinapaliwanag palagi sa interview ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pag nagpasinda ka niya, talo ka na. Kanila na, pag nagpadala ka, hindi ka nanindigan. Naduwag ka. Yun ang nangyari po sa previous administration. Nang pagsabihan po ni Xi Jinping si Mao Diggs, it could affect our friendship and you'll be in trouble. So yung dating kay Mao Diggs po, napakabigat. Tapos, ininterpret na yon na gagamit na ng nuclear weapon yung China against us. Sabay panakot ni Mao Diggs mismo sa armed forces na yung armed forces natin, mauubos niya. It will be a massacre. Siya na yung commander-in-chief, siya na yung nanakot sa kanyang mga sundalo, at pati yung ating mga mamamayang Pilipino na lahi nila Pulapo, dinamay na sa kanyang pananakot. Ito na tayo, mga kababayan ngayon. Sa paniwala ng mga Chinese, mga duwag tayo. Di ba? Kaya po, na-embolden sila, mga Pilipino niya, mga duwag, takot na niya. Matapang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi maangas, hindi mayabang, at matalino siya. Alam niya kung ano yung strategy. Dating sundalo po siya at anak ng napakagaling na Pangulo, na dati ding Presidente, si Marcos Sr. Alam niya kung kung ano yung strategy. Ito na nga po, in-engage niya yung mga kaibigan nating mga bansa na malalakas tulad ng Amerika, Japan, Australia. Kaya po, nanggagalaiti si Xi Jinping. Mangutakan niya itong bagong Pangulo ng Pilipinas. Mabutihan niyang gawin natin, gatungan natin yung internal conflict, yung politika. Isponsoran natin yung mga
maisog rally. Nag-gets ninyo mga kababayan? Kailangan na niya maiuupo natin yung anak. Huwag na nating patapusin si BBM. Malamang ganon mga kababayan ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, mababasa natin sa mga post nitong mga minions. Nagre-react sa mga videos ko. Malapit na daw na mapatalsik yung ating Pangulong BBM. Baka daw hindi abutin ng June 30. 4 years pa po kayong ma-stress. Hindi po papayag yung Amerika. Sige ng meeting nila. Ngayon po, sabi dyan, the ministers and secretaries expressed serious concern about the situation in the East and South China Seas. They strongly objected to the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. They reiterated serious concern over the PRC's repeated obstruction of Philippine vessels, exercise of high seas, freedom of navigation, and the disruption of supply lines to Second Thomas Yole, which constitute dangerous and destabilizing conduct. The ministers and secretaries emphasize the importance of upholding freedoms of navigation and overflight and respect for international law as reflected particularly in the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. They called upon the PRC to abide by the final and legally binding 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award and resolved to work together to support states exercising the rights and freedoms in the South China Sea. Hindi po sila papayag, mga kababayan. Iyong posisyon ng ating presidente, mga kababayan, consistent with the interest of our neighbors, Japan, Australia, at sa interest din po ng ating Mutual Defense Treaty na ang Amerika. Papayag ba yon na agawin ninyo ang posisyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ibinoto ng mga mamamayang Filipino by landslide? Kaya mga naniniwala na by June 30, wala na yung ating Pangulong Bongbong, in your dreams. Nag-hallucinate kayo tulad ng embassy ng China. Hallucinations. So malinaw po ang statement ni Papa Ro. Go-concentrate daw sila on ways to help partners maintain peace while safeguarding their sovereign rights. We will safeguard the international order characterized by transparency, cooperation, fair competition in the rule of law. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang kanyang posisyon. Rule of law. Yung plano ninyong ikodita yung ating Pangulo, that is not rule of law. Papayag ba yung Amerika sa ganon? Pagkatapos, uupo si Inday by force. At alam ng Amerika, no comment sa China. Sa agresyon ng China, mga kababayan, pagsasamantala dito sa West Philippine Sea, naintindihan na ninyo, mga DDS. Pag hindi pumayag yung Amerika, walang mangyayari sa inyong mga pagnanasa na masama. Sabi po ni Papa Ro, we will bring all to bear in all domains, harnessing an integrated capability, supporting partnerships to maintain peace and security while safeguarding sovereign rights. Peace and security ang objective po. Yung ginagawa po ninyo, panggugulo, yung politika dito sa ating bansa, ginugulo ng mga minions ni Xi Jinping dito. Kasi ang gusto ni Xi Jinping, mga kababayan, friendly lang sa kanila ang mga leaders natin habang kinakamkam nila yung West Philippine Sea. Nang ultimate objective, mga kababayan, kontrolin po ang buong daanan ng kalakal ng mundo, itong South China Sea. Hindi po papayag itong mga superpowers. So sabi ni Papa Ro, we will be ready to fight any adversary that threatens the peace, security, stability, and well-being of the nation and of our allies and partners. The team is uniquely
ready to shape the current strategic environment to our nation and our allies and partners' advantage. Then sabi naman po ni Secretary Austin, mention niya ang increasing coercive behavior ng China in the East and South China Seas along the line of actual control niya with India in the Taiwan Strait among others. Sabi niya, the PRC is the only country niya with both the will and increasingly the capacity to dominate the Indo-Pacific and to reshape the global order to suit its autocratic vision. And that is why the PRC remains the department's facing challenge. So, the Indo-Pacific Command is America's oldest and largest combatant command, and it is responsible for an area described by Austin as a priority theater operations for the U.S. It comprises at least 380,000 soldiers, sailors, Marines, airmen, guardians, Coast Guardsmen, and U.S. Department of Defense civilians. Nire-ready na po nila doon, other than yung ating mga EDCA sites dito, na lahat po nire-ready na rin. Kaya minamadali nitong mga minions ni Xi Jinping dito sa ating bansa na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yan ipapaintulot ng ating Panginoon. Ang growing call ngayon, Sara resign as DepEd Secretary. May mga gagawing rallies po. Ayan ang makikita natin, mga kababayan, ng mga post ngayon sa social media. Sara resign as DepEd Secretary. Tapos bukas sa Senado, mga kababayan, may rally din yung mga Marcos loyalist para manawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na papasokin na yung ICC. O, di ba? Ayan po, Marcos loyalist shut out, papasokin na ang ICC. O, bukas siya, May 6, ang video po in front of Senate of the Philippines. Time, 7 o'clock in the morning hanggang 11. O, magsuot daw ng red shirts at magdala ng extra clothes. Kita-kits tayo muli, mga kaloyalista. You see? Ayan siya, mga kababayan. So, ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.